Sa larangan ng retail na nakatuon sa kasuotan sa sa Pilipinas, maraming tindahan ang sumikat sa iba't ibang yugto ng panahon dahil sa kakaibang strategiya ng pagbebenta. Abot kaya ang presyo o lokasyon na madaling puntahan ng mamimili. Isa sa mga pangalang madalas nabanggit sa ganitong konteksto ay ang Zenko Foodstep. Gayunpaman, hindi tulad ng malalaking korporasyong may malawak na dokumentasyon at malinaw na tala ng kasaysayan, ang Zenko Foodstep ay kabilang sa mga negosyong may limitadong publikong record. Sa kabila ng kakulangan ng komprehensibong opisyal na dokumento, may ilang mga impormasyong maaaring magdagdag mula sa mga pampublikong tala. Sa kasalukuyan, walang malinaw at beripikadong record na nagsasaad ng eksaktong petsa ng pagkakatatag ng Zenko Foodstep. Gayun din ang buong pangalan nagtatagong may-ari nito. Walang lumilitaw na opisyal na corporate profile sa mga pangunahing database gaya ng Securities and Exchange Commission na madaling ma-access ng publiko at naglalaman ng detalyadong kasaysayan ng kumpanya. May ilang indikasyon na ang Zenko Foodstep ay nagsimula bilang isang lokal na retail shop na nakatuon sa pagbebenta ng sapatos at iba pang kaugnay na produkto sa mga urban at semi-urban na lugar sa Pilipinas. Karaniwang ganitong uri ng negosyo ang nagsisimula bilang family-owned venture kung saan ang operasyon ay pinamamahalaan ng ilang individual at unti-unting lumalawak batay sa kita at demand. Gayunman, walang mapagkakatiwalaang dokumento na magkukumpirma sa eksaktong pangalan ng founder, petsa ng pagkakatatag o unang lokasyon ng tindahan. Sa kabila ng kakulangan na detalyadong pinagmulan, may malinaw na indikasyon na ang Zenko Foodstep ay naging bahagi ng retail ecosystem ng sapatos sa Pilipinas sa loob ng ilang taon. Ang pag-usbong nito ay maaaring mayugnay sa ilang karaniwang salik na nakikita sa mga lokal na tindahan ng footwear. Una, ang demand para sa abot kayang sapatos sa Pilipinas ay patuloy na mataas, lalo na sa mga urban centers at komunidad na may limitadong access sa high-end brands. Ang mga tindahang tulad ng Zenko Foodstep ay karaniwang nagtatagumpay sa pagbibigay ng alternatibo sa mamahaling produkto sa pamamagitan ng mas murang presyo. Ikalawa, ang lokasyon ay mahalagang elemento sa tagumpay ng ganitong uri ng negosyo. Ang presensya ng Zenko Foodstep sa mga pamilihang may mataas na foot traffic, gaya ng mga palengke, transport hubs at maliliit na mall, ay nagbigay rito ng sapat na exposure upang makilala ng masa. Ikatlo, ang flexible na inventory system ay isa sa mga posibleng dahilan ng paglago. Maraming retail shops sa Pilipinas ang kumukuha ng produkto mula sa iba't ibang supplier, kabilang ang mga imported na sapatos mula sa China at iba pang bansa sa Asia. Ang ganitong sistema ay nagbibigay daan sa mabilis na pag-update ng mga produkto ayon sa uso at demand ng mamimili. Batay sa obserbasyon sa mga katulad na tindahan at limitadong online references, ang Zenko Foodstep ay nagbebenta ng iba't ibang uri ng sapatos tulad ng rubber shoes, sandals, slippers at casual footwear. May indikasyon na ang mga produktong ito ay hindi eksklusibong gawa ng tindahan kundi nagmumula sa iba't ibang supplier. Sa ganitong modelo, karaniwan ang pag-angkat ng mga produkto mula sa international manufacturers partikular sa China, nakilala sa mass production ng murang footwear. Ang ganitong sistema ay hindi natatanging sa Zenko Foodstep kundi laganap sa retail sector ng Pilipinas. Walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang Zenko Foodstep ay may sariling manufacturing facility o brand na sila mismong gumagawa mula sa simula. Sa halip, mas malamang na sila ay isang reseller o distributor ng iba't ibang generic at branded na produkto. Isa sa mga hamon sa pagsusuri ng Zenko Foodstep ay ang kakulangan ng malinaw na listahan ng mga brand na kanilang ibinebenta. Walang opisyal na katalogo o website na naglalaman ng detalyadong impormasyon hinggil dito. Gayunman, sa konteksto ng retail footwear sa Pilipinas, karaniwan na ang mga tindahan ay nagbebenta ng halo-halong produkto na maaaring kabilang ang generic brands na walang kilalang pangalan ngunit abot kaya, imitation o inspired designs na kahawig ng kilalang international brands at ilang tunay na branded items depende sa supplier. Mahalagang tandaan na walang beripikadong datos na nagugnay sa Zenko Foodstep sa partikular na kilalang international brands tulad ng Nike, Adidas o Puma. Ang pag-aangkin ng ganitong koneksyon ng walang ebidensya ay magiging hindi tumpak. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinupuntahan ng mga tao ang mga tindahang tulad ng Zenko Foodstep ay ang affordability. Sa bansang may malaking porsyento ng populasyon na sensitibo sa presyo, ang murang alternatibo sa branded footwear ay may malaking appeal. Bukod dito, ang accessibility sa ring mahalagang salik. Ang presensya sa mga lugar na madaling puntahan ay nagpapataas ng posibilidad na mapansin at tangkilikin ng mamimili. Ang convenience ay nagiging kapantay ng presyo sa pagpapasya ng bumibili. Ang variety ng produkto ay isa pang dahilan kahit hindi kilala ang mga brand. Ang pagkakaroon ng maraming pagpipilian sa disenyo at estilo ay nakakaakit sa iba't ibang uri ng customers. Sa usapin ng kontrobersiya, walang malinaw at beripikadong ulat mula sa mga pangunahing news outlet o opisyal na ahensya
na nag-uugnay sa Zenko Footstep sa malalaking skandalo o legal na kaso. Ang kakulangan ng ganitong ulat ay maaaring magpahiwatig ng dalawang bagay. Gayunpaman, sa mas malawak na konteksto ng retail footwear sa Pilipinas, may ilang karaniwang issue na maaaring nakakaapekto sa mga tindahang tulad ng Zenko Footstep. Kabilang dito ang kompetisyon mula sa malalaking retail chains, pagdagsa ng online shopping platforms at pagbabago sa consumer behavior. Ang pagbaba ng kasikatan ng mga tradisyonal na retail shop ay isang trend na makikita hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang pag-usbong ng e-commerce platforms tulad ng Shopee at Lazada ay nagbago sa paraan ng pamimili ng mga tao. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tindahang hindi nakasabay sa digital transformation ay nakaharap sa malalaking hamon. Ang kakulangan ng online presence ng Zenko Footstep ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit bumaba ang kanilang visibility sa merkado. Bukod dito, ang pagdami ng international brands na pumapasok sa Pilipinas ay nagbigay sa mga mamimili ng mas maraming pagpipilian kahit na mas mataas na ang presyo. Sa kasalukuyan, ang Zenko Footstep ay tila hindi kabilang sa mga dominanteng pangalan sa footwear industry sa Pilipinas. Ang merkado ay pinungunahan ng mga malalaking brand at chain stores na may malawak na marketing at online presence. Ang kakulangan ng digital footprint ng Zenko Footstep ay nagpapahiwatig na maaaring limitado na ang operasyon nito o nananatili ito sa lokal na saklaw na hindi gaanong napapansin sa mas malawak na merkado ng Pilipinas. Ang pagsusuri sa Zenko Footstep ay nagpapakita ng isang mahalagang realidad sa pag-aaral ng mga negosyo sa Pilipinas. Hindi lahat ng kumpanya ay may mga sapat na dokumentasyon upang mabuo ang isang detalyadong kasaysayan. Sa kaso ng Zenko Footstep, ang kakulangan ng beripikadong impormasyon hinggil sa pinagmulan, may-ari at operasyon ay naglilimita sa kakayahang makapagbigay ng kumpletong naratibo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri at pag-iwas sa hindi kumpirmadong datos, naging posible ang pagbuo ng isang makatotohanang paglalarawan batay sa konteksto ng retail industry. Ang Zenko Footstep ay maaaring ituring bilang halimbawa ng isang lokal na negosyo na nakinabang sa demand para sa abot-kayang produkto ngunit naharap sa hamon ng modernisasyon at kompetisyon. Ang ganitong uri ng negosyo ay patunay na ang tagumpay sa retail ay hindi lamang nakasalalay sa simula, kundi sa kakayahang umangkop sa nagbabagong panahon. Sa kakulangan ng malinaw na datos, nananatiling bukas ang posibilidad na ang Zenko Footstep ay maaaring muling umusbong kung ito'y makakahanap ng paraan upang makasabay sa kasulukuyang trend ng merkado. Come colors that so yeah, cuddle and cruise that go footstep. They come in style so Party, you can party! whistle and swing. They go footstep. So come on now, kick and play. Wow! Say no! 'Cause we've got the longest line of shoes.